Magandang araw mga angels! Welcome to audio story version of Angel Untold Stories. Tunghayan po natin ang ikawalong kabanata ng kwento ni Clarissa Hernandez at Alfred Morales na may pinamagatang The CEO First Romance. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pa-like and share po ng ating video, pakiclick na rin po ng subscribe button, gayon din po ng bell button para palagi po kayong ma-notify o ma-update sa parating ko pang upload. Kinabukasan sa buffet ng hotel, nangingiting binaba ni Alfred ang hawak niyang kutsara at tinidor pagkakita niya kay Clarissa na kabababa lamang sa suit nila. Tulog pa ito nang matapos siyang maligo at mag-ayos ng sarili kanina. Ayaw naman niyang gisingin ito dahil mukhang deprived ito sa tulog nitong mga nakaraang araw. Was she always thinking of him? How I wish, he said in his mind. Clarissa looked simple yet stunning in her floral sleeve summer dress. He raised his hand to get her attention. Nakita naman siya agad nito at lumapit na ito sa pwesto niya saka naupo sa silya sa harap niya. Bakit hindi mo agad ako ginising? Angil nito sa kanya. Ang sarap ng tulog mo kaya hindi ko na sinira. Last night, you were drunk and... Yes, ipapaalala mo pa sa akin hindi na ako talaga iinom ng wine o kahit anong nakakalasing na inumin. Putol nito sa sinabi niya. Malinaw pa sa isipan ni Clarissa ang mga sinabi nito sa kanya nang nagdaang gabi. Gusto naman niya pero natatakot siya na sumugal. Paano niya nga ba mabubura ang takot na iyon? He looked intently into her eyes. Bakit ganyan ka makatingin? Hindi mo na naaalala yung nangyari kagabi? Tanong niya dito. Kagabi? Hindi. His lips protruded upon hearing her answer. Napaayos ito ng upo saka tinuon ang magkabilang siko sa lamesa. Alam niyang nagsisinungaling lang ito dahil nahihiya ito sa kanya. No one can say that they can't remember what they've done when drunk. Siya kapag lasing alam niya ang ginagawa niya at kilala niya kung sino ang kasama niya. Tigilan mo nga yan, sir, wika ni Clarissa. He gritted his teeth upon hearing her calling him sir. Napag-usapan na nila na hindi na niya tatawaging sir kahit na kailan dahil babawasan niya ang sahod nito. Hindi na siya nagsalita pa bagkus ay nagpatuloy lang siya sa pagkain. After eating, hinatid niya lang ito sa suite nila at umalis na din para sa whole day meeting niya kasama ang ilang board of directors ng MSC. Yung parang hinihintay na lang niyang bumuka ang lupa kanina sa restaurant para makapagtago siya sa mapunuring mata ng boss niya. Hindi na talaga siya iinom ulit ng kahit anong nakakalasing na inumin. Pilit niyang inaalala ang mga nagawa niya kagabi bukod sa pagtatanong niya kay Alfred, pag-amoy niya dito at paghuhubad. Naikom niya ang kanyang bibig nang bumalik ang isang eksena sa balintanaw niya. She stripteased last night in front of Alfred. Ganun ba kalakas ang tama sa kanya ng wine na nainom niya? Kasalanan iyon ni Camille dahil kung hindi siya nito kinausap, hindi siya iinom ng marami. Ayokong lumabas baka makita ko pa ang maputlang ahas na iyon, sambit niya sa sarili niya. Pero magkasama sila ngayon dahil member ito ng board. Paano kung... A scene where Camille trying to seduce Alfred play in her mind. They were kissing each other while disregarding each other clothes. Teka, meeting nga diba? So may kasama silang ibang member ng board kaya malabong masolo ni Camille si Alfred. She grabbed her phone, texted her boss asking him kung anong oras matatapos ang meeting nila. Alfred replied, "We're almost done." Maikling reply ni Alfred sa kanya matapos ang ilang minutong paghihintay. Muli siyang nagtipa ng reply para dito at sinabi niyang sasabay siya mag-lunch dito mamaya. Alfred replied, "Okay, meet me at Palace Kitchen before noon." Ngumiti siya bigla. Nasa meeting ito pero ang bilis nito mag-reply sa kanya. Dalawa lang ang maaaring dahilan noon. Una, hindi ito interesado sa kasalukuyang dinidiscuss ng mga kasama nito o hindi lang talaga nito magawang ignorahin ang text niya. Pakiramdam niya ang ganda-ganda naman niya sa part na iyon. Agad siyang tumayo at naghanap ng damit na isusuot para sa lunch nila ni Alfred. She needs to be more beautiful than that pale snake Camille.
10 minutes before 12 noon, she was already at the palace kitchen and waiting for Alfred. Kasalukuyan niyang kausap si Kit via FaceTime at panay lang ang pagkukwento nito ng mga ginagawa nito sa Laguna kasama ang lola nito. Nasa private room naman siya kaya solo niya ang lugar at malaya siyang nakakausap si Kit habang naka-loudspeaker. Sa sobrang abala nila, sa pag-uusap ni Kit ay hindi na niya namalaya na nakapasok na pala doon si Alfred. Yumuko si Alfred at hinalikan siya sa tabi ng labi niya. Nakita iyon ni Kit na kinaselos ng bata. Kinuha sa kanya ni Alfred ang cellphone niya saka kinausap ang anak nito. Tila huminto ang mundo niya dahil sa ginawa nito sa kanya. After a minute, Alfred returned her phone and seated across her. "We're flying back to Manila tonight," wika sa kanya ni Alfred. Kinatok pa nito ang lamesa upang kuhain ang atensyon niya. Hindi siya makatingin ng diretsyo dito at minabuti lang dumating na yung order niya. "Akala ko 3 days business meeting ito," tugon naman niya. "I already persuaded Mr. Yamaguchi a while ago and he's inviting us in his housewarming this coming Saturday." "Us? Kasama si Kit?" "If that's what you want, isasama natin si Kit," sagot nito sa kanya. "By the way, you asked me last night why I like you, right?" "Talaga? Tinanong ko yon? Wala akong maalala." "Don't go smart on me, Clarissa, and please stop hiding your feelings for me." She faked a laugh to hide away the tension building up inside her. Kanina pa panay-panay ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Una, dahil sa paghalik nito sa kanya at ikalawa, yung nangyari kagabi na sinusubukan na niyang iwaksi sa isipan niya. "Ano bang sinasabi mo? Sumama ako sa iyo dito dahil matagal na mula nang huli akong nakapunta dito. I'm not hiding my feelings dahil umpisa pa lang, palagi ko nang sinasabi sa iyo na hindi tayo pwede. Now, it's my turn to ask you. Bakit palaging kabaliktaran ang mga nakikita ko sa mga mata mo kaysa sinasabi mo?" Natigilan siya dahil doon. Ganito ba ito ka-observant na klase ng tao? "Let's eat na, may susunod ka pang meeting, right?" "Wala na. I'm all yours now and we're not leaving this room until you answer my question." That statement made her gulp suddenly. Sobrang seryoso ng aura nito at halatang hindi na ito basta-basta tatanggap ng kung anumang sagot lang. Basically, he wants her to be honest about her feelings towards him. Hindi iyong kapag nakainom lang siya, honest sa lahat ng bagay. Anong gagawin niya ngayon? "Why do you keep telling me that we can't be a perfect pair for each other? Dahil ba may anak ako o may kinalaman ito sa lintik na past mo?" Napapiksi siya nang biglang tumaas ang boses nito. You don't understand and you'll never understand." "Then explain it to me well, Clarissa. Can't you see that I'm different from them or him? You're being unfair to me now." Iyon na nga ang dahilan kaya kahit siguro gusto ko ay hindi ko pa din hinahayaan na mahulog ako sa'yo. I'm unfair. I overthink and have a lot of insecurities. Other people's opinion matters to me a lot and that serve as validation in this world. After having a relationship with a seminarian, people judge me from head to foot. I even question God why He made me fall in love with someone who's already committed to Him. Nakita niyang tumayo ito at lumapit sa kanya saka yumukod sa harap niya. Pinunasan ang kanyang luha at pinisil ang kanyang pisngi. "You can trust me, Clarissa, and I'll repeat, being with me doesn't require you to be perfect. Whatever people say, we'll just ignore it, okay?" "Paano kung hindi mag-workout?" tanong niya dito. "Well, make this workout. Huwag ka na mag-isip ng mga negative na bagay, okay?" Assurance iyon nang makita ni Clarissa ang kasinsiridad sa mata ni Alfred. Bagay na binibigay nito sa kanya para lang magtiwala siya dito at ibigay na niya ang puso niya dito. He hugged her tight for a minute before they got interrupted by a restaurant staff who brought a complimentary dessert for them. After lunch, dumiretso na sila sa suite nila.
Tahimik lang sila pareho na pumasok doon. Hindi niya din kasi alam kung ano ang sasabihin dito matapos iyong nangyari sa kanya. He said to her that they'll make their relationship work out. Pero hindi pa din niya magawang mapanatag kahit na sinabi pa nito ang salitang iyon. What were you thinking? Napatingin siya sa kay Alfred. Everything still feels so real. Gusto ko sampalin ang sarili. He didn't let her finish what she's trying to say by kissing her on the lips. She automatically closed her eyes and start answering his kisses. Sabado ng gabi, bumaba si Clarissa at Kit sa harap ng bahay ng mga Yamaguchi. Inayos niya ang bowtie at coat ng bata na siya namang ikinangiti ni Kit. Ikinatuwa naman niya iyon sapagkat ngiti pa lang nito ay nabibigyan na ng kulay ang mundo niya. Lumakad sila palayo ng kaunti sa sasakyan nila saka nagpaalam na kay Mang Ramon. Kit held her hand and they both decided to enter Mr. Yamaguchi's huge house. Mas malaki pa iyon kaysa sa bahay ni na Alfred at ang mga pader noon ay yari sa salamin. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Kit nang ibukas na ng mga sumalubong sa kanilang staff marahil ay ni Mr. Yamaguchi ang pintuan. Lahat ng mga nakita niyang bisita sa loob ay mga nakapormal na halatang pinasadya pa sa magagaling na mananahi ng bansa. Miss Hernandez, is Daddy already here? Nadinig niyang tanong ni Kit sa kanya. I'm not used to this kind of event po. Wika ng bata sa kanya. Yes, he's here and I already texted him that we're already here. Tungon niya dito. Mabilis siyang nakatanggap ng reply mula kay Alfred at pinapunta sila nito sa parte ng bahay kung nasaan ang pool. Kit was amazed by the huge pool they both saw. May swimming pool sa bahay nito pero sinabi sa kanya ni Kit na mas malaki iyon. Ginala niya ang tingin niya sa paligid para hanapin si Alfred at hindi naman siya nabigo dahil nakita niya ito agad. Among those men in the same table as him, he stand out. Mas gwapo itong tingnan sa suot nitong formal three-piece suit at bumagay ang bagong hairstyle nito dito. Who wouldn't thought that he's already a father? Mas bumata itong tingnan at fresh sa ganong ayos. I really have to exert efforts para maging bagay ako sa kanya, sambit niya sa sarili niya. Nang ilang hakbang na lang ang layo nila dito, nakita niyang nag-excuse ito sa mga kausap at matama silang nilapitan. Tila on cue ang mabilis na pagtibok ng puso niya nang maramdaman niya ang paghawak ni Alfred sa baywang niya. The warm feeling of his hands gave her chill down to her spine. Traffic? Tanong sa kanya ni Alfred. Naalala niyang pinadalhan pala niya ito ng picture ng mahabang traffic na sinuong nila mula Antipolo hanggang Dusit, Tani Hotel sa Makati. Hindi niya maiwasang simangutan ito kaya naman mas kinabig siya nito papalapit. Pasimple niya itong hinampas at pinandilatan para ipaalala sa kanya na kasama nila ngayon si Kit. Hindi pa nila nasasabi kay Kit kung ano ang meron sa kanilang dalawa. Ano nga ba ang meron sa kanila? Basically, hindi na boss-employee ang klase ng relasyon na meron sila dahil wala na namang mag-among naghahalikan. You're the prettiest girl I've ever seen here. Bulong nito sa kanya na ang hirap namang paniwalaan para sa kanya. Bulero ka talaga, sambit ni Clarissa. Inayos niya gamit ang mga kamay niya ang buhok ni Kit. Tiningala siya nito sa kanginitian. Sabi mo hanggang 10 lang tayo dito. Yes, let's go. Ipapakilala kita sa mag-asawang Yamaguchi. Inaya sila nito na bumalik sa table na inalisan nito. Bawat mata ng mga naroon ay natuon sa kanila ni Kit nang makalapit sila. Alfred introduced her as a girlfriend na ikinasorpresa naman ang lahat. Masaya naman ang lahat para sa kanila sa kabila ng biglaang revelasyon na iyon. Now, they're all asking when will they get married. Kinausap din ng mga ito si Kit na parang si Alfred na din magsalita. Natanong ng mga ito ang bata tungkol sa kanila ni Alfred at sinabi nitong ayos lang sa kanya na siya ang girlfriend ng daddy nito. Saktong 10:00 ng gabi, nagpaalam na silang uuwi at habang nasa biyahe pa uwi, nakatulog si Kit. Sa bahay ka na matulog.
Napaling ang atensyon niya sa gawin ni Alfred. Hindi pala niya nasabi dito na kina Monique siya uuwi. Well, hindi din naman kasi siya nagtanong. Sa condo unit ako ni Monique matutulog kahit mag-taxi na lang ako pupunta doon mamaya. Mahaba niyang sabi saka inayos ang higa si Kit. She made Kit lay down to her lap. Umisod siya ng kaunti palapit kay Alfred dahilan upang mabangga ang kanilang mga braso. You think I let you ride a taxi at this hour? Okay, here we go again with his possessiveness, anya sa isipan niya. Nakipagtagisan siya ng tingin dito ngunit sa bandang huli talo pa din siya. Napatingin siya sa harap at sinalubong niya ang titig ni Mang Ramon mula sa rearview mirror. Marahan itong kumurap na para bang sinasabi nitong pagbigyan na niya si Alfred dahil mauuwi na naman iyon sa pagtatalo kung hindi pa siya susunod. Napanguso siya at muling sinipat ang gawin ni Mang Ramon. Alam niyang hindi papatalo si Alfred kaya dapat lang na mag-retreat na siya. Fine. Alisin mo na iyang lukot sa mukha mo, you win pero ngayon lang, wika niya dito. Nilabas niya mula sa bag niya ang cellphone at tinext si Monique para sabihan na hindi na siya tutuloy doon. Nang makarating sila sa bahay ni Alfred, agad na bumaba ito ng sasakyan at umikot papunta sa kabilang side kung saan kinuha nito mula sa pagkakahiga sa kandungan niya si Kit. Sunod siyang bumaba at inalalayan siya nito sa sobrang unexpected. Since he declared that he'll court her upon to this day, he never failed to show how good boyfriend he will be only if she will give him a chance. Doon ka na sa kwarto ko matulog at sa guest room na lang ako, wika sa kanya ni Alfred. Pagkatapos nitong ayusin ang pagkakahiga ni Kit, pinagtulungan niyang bihisan ito ng damit pantulog dahil hindi na nila magawang gisingin pa ito. You can also use my shirt if you want to get change. Tumango lang siya bilang tugon dito. Both of them leaves Kit's room after a minute of watching him as he sleep. Sabay silang pumunta sa kwarto nito at agad itong kumuha ng damit na pamalit nito. Paglabas nito ay may dala na itong isang set ng damit na siyang inabot sa kanya. Nasa guest room lang ako kapag may kailangan ka, kumato ka lang. Akmang lalabas na si Alfred pero napigil niya agad. Paano ba niya kasi i-remind dito na hindi na siya basta-basta nakakatulog kapag maluwang ang lugar? Alam naman niyang isipin nito na gusto niya itong katabi pero dapat naaalala nito na may phobia siya sa mga ganong bagay. Napakamot siya sa anik niya nang wala siyang maapuhap na salita sa kanyang isipan. Why? Nanatiling hawak niya ang braso nito. Lumapit na ito sa kanya at lalong bumilis ang tibok ng puso niya. I'm not a soothsayer, Clarissa, and I can read minds too. Marahas siyang napabuntong hininga muna bago nagsalita. Hindi ako makakatulog dito na mag-isa. Ang laki ng kwarto mo tapos ang dilim pa ng ilaw. Marahang napangiti si Alfred. Muli itong humakbang papalapit sa kanya. What do you want me to do? Mali yatang sinabi niya ang bagay na iyon. Malalim siyang humugot ng hininga. She really hates herself whenever she felt vulnerable in front of other people. But his isn't just other. Until now, she's not sure what kind of relationship they have. Dito, hindi magawang tapusin iyon at wala siyang ideya kung bakit. Pinaling niya sa sahig ang kanyang tingin. Dito ka na matulog, she finally said to him. Akma niya itong tatalikuran ngunit nahila siya nito pabalik. Eyes on me and say it again. Napaawang ang labi niya dahil doon. Ano, Clarissa? I'm waiting. Say it again. Dito ka na lang matulog, please. She added the word please so he'll stop now for teasing her. Natawa lang ito na kinasimangot niya. Halos magkadikit na ang kanilang katawan na siyang lalong nagpatindi ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. He cupped her face and inclined it and gives her big kiss on her lips. Iyon na nga ang pangalawang beses na ninakawan siya nito ng halik at gusto din naman niya ang pakiramdam na mahalikan nito. Kung maaari lang nga siya nitong halikan araw-araw ay hihilingin niya iyon. Being on his arm feels like she's fair and safe. Being on his arm feels like she's safe and loved.
Pakiramdam na hindi niya nagawang maramdaman noon kay Santi. Linggo ngayon, and they're on their way to Clarissa's house now. Napag-usapan nilang magsisimba silang tatlo sa simbahan malapit sa bahay nito. Clarissa was all alone in her house now. Her mother and sister were out of town for a month. Daddy, how will I call Miss Hernandez now that two of you has a romantic relationship? Tanong ni Kit sa daddy niya. You can ask that to her later. I myself doesn't know the answer to. Wika niya sa anak. Ngumiti naman ito matapos tumango bilang tugon sa sinabi niya. They continue talking until they reach Clarissa's house. Pagdating nila doon ay nag-aabang na ang dalaga sa labas ng bahay nito. She looked extra beautiful in her dress na regalo nito sa kanya. Mabilis na bumaba ng sasakyan si Kit at yumakap kay Clarissa na para bang isang linggo na hindi nakikita ang dalawa. Agad siyang sumunod sa anak niya at gaya nito yumakap din siya sa dalaga. Papatalo ba siya sa anak niya pero kagaya ni Kit, aamin siyang tuluyan na talaga siyang nahulog at na-inlove sa dalaga. Why does it feels like we hadn't seen each other for a week? Tanong sa kanya ni Clarissa habang nanatiling nakayakap sa kanya. Bahagya niya itong nilayo sa kanya saka ngumiti siya dito. We just missed you, that's why, he said to her. Nakita niyang tumango bilang pagsang-ayon si Kit kaya naman wala nang nagawa pa si Clarissa kung di hayaan na lang silang mag-amang yakapin siya. Kit wants to ask you something. Wika niya dito matapos niya itong yakapin ng mahigpit. What is it, Kit? He heard her asking Kit. Nakita niyang nag-aalangan pa ang anak niya marahil ay nahihiya pa ito. Tumingin ito sa kanya at tinanguan niya para ipabati dito na ayos lamang na itanong niya kay Clarissa ang tinanong nito sa kanya sa sasakyan kanina. Gusto niya din malaman ang magiging tugon ni Clarissa. Can I call you Mama now? Tanong ni Kit kay Clarissa. Napatingin sa kanya ang dalaga at baka sa mukha nito ang pagkagulat. Nanatili lang siyang tahimik at matamang inabangan ang magiging sagot ni Clarissa kay Kit. Nakita niyang napaawang ang mga labi nito sa pagkagulat. Doon, naisip niya na baka hindi pa ito handa para sa ganung bagay dahilan para lapitan niya ang anak niya at yumukod upang pumantay sa height nito. Let's ask her some other time, anak. We'll be late in the mass. Yaya niya sa anak niya saka tumingin kay Clarissa at iniangat ang braso niya dito. Shall we? Tanong niya dito saka malawak ng ngumiti. Agad namang kumapit sa kanya at sabay-sabay silang naglalakad patungong sa simbahan. Pagdating nila doon, agad silang humanap ng mauupaan 5 row ang layo mula sa altar. Tahimik silang nakinig sa homily at nagdasal. Nang matapos ang misa, sandili silang nagpaiwan sa loob ng simbahan na hindi ginagawa dati ni Clarissa. Kakausapin ko lang siya, Alfred. Ayos lang ba na hintayin niyo ako sa labas? Tanong sa kanya nito. Tumango lang siya bilang tugon at inaya ng anak niyang lumayo ng ilang row sa mga ito. Tahimik lang niyang pinagmasdan ang mga ito habang nag-uusap. Alam niyang mali na bigyan iyon ng mali siya pero hindi niya maiwasan lalo't ayaw na niyang nalapit sa ibang lalaki si Clarissa bukod sa kanila ni Kit. Marahas siyang napabuntong hininga dahil ngayon lang niya iyon naramdaman at hindi niya alam kung paano iyon aalisin sa sistema niya. Easy, Alfred. She's trying to make peace with her past. Pangungumbinsin niya sa sarili. Kinakabahan. Iyon ang nararamdaman ni Clarissa ngayong nakaupo silang magkatabi ni Santi paharap sa altar ng simbahan. Katatapos lang ng huling misa sa umaga at pinlano niya na talagang kausapin ito upang tuluyan ang isara ang libro ng nakaraan nila. Tingin niya kasi hindi niya magagawang pasukin ang buhay ni na Alfred at Kit nang hindi napapatawad ang sarili niya dahil sa nangyari noon sa kanila. Mabuti at hinayaan siya ni Alfred na gawin iyon at nanatili ang mag-ama sa likod, mga 5 row ang layo sa kanilang dalawa ni Santi. Humingi ulit ng tawad sa kanya si Santi at tinanggap naman niya iyon. Hindi naman kasi sinadya nito ang mga nangyari sa nakaraan. Sadyang naging sarado lang ang isip niya noon dahil pakiramdam niyang naloko siya. Santi explained also to her that meeting her wasn't man-made plan. Sinabi nitong baka kaya sila nagtagpo ay dahil may plano ang Diyos para sa kanilang dalawa.
I'm glad to see you happy, finally, Clarissa. Napangiti siya dito doon. Araw-araw ko pinagdadasal na naway makakilala ka ng taong magpapasaya sa'yo balang araw at dinidig naman iyon. I'll keep on praying for the two of you and please pray for me also. Lahat ni Santi sa kanya. Napangati siya dito. I will thank you, Father Santi. Anya dito sa katumayo na. Maikli man ang conversation nilang dalawa ay tila may naalis na mabigat sa kanyang dibdib. Pagkapaalam niya ay tumungo na siya sa pwesto na Kit at Alfred. Malaki ang ngiting nakaguhit sa kanyang labi pagkalapit niya sa mga ito. She held Alfred on his hand and let Kit hug her. Are you finally free from him? Tanong sa kanya ni Alfred. Tumango lang siya bilang sagot. Hinila na niya ang mga ito paalis doon at nag-umpisa na silang maglakad pabalik sa bahay nila. Alam niyang gabi na uuwi ang dalawa kaya naman kailangan niyang ipagluto ang mga ito ng kakainin. Habang nasa daan, patuloy siyang kinukulit ni Alfred para sabihin na niya dito kung ano ang pinag-usapan nila ni Santi. Hanggang sa makarating sila sa bahay ay tuloy pa din ito sa pangungulit. Nagpaalam sa kanila si Kit na maglalaro lang sa labas kasama ni Moira kaya naman naiwan silang dalawa doon ni Alfred. The kid is already out and we're all alone here now. Pwede mo na sigurong sabihin sa akin kung ano ang pinag-usapan niyo ni Father Santi. Bagsak ang balikat niyang lumingon dito, saka tinungo ang lamesa at matamang inayos ang mga bitbit niyang plato na siyang kakainan nilang tatlo. Hindi talaga matatahimik si Alfred hanggat hindi niya nasasabi dito ang pinag-usapan nilang dalawa kanina ni Santi. Wala namang espesyal sa pinag-usapan namin. He asked for prayers and help pray for us and me also. That's all. Hindi makapaniwalang bulala sa kanya ni Alfred. Yes, ano pa bang pag-uusapan namin? He's not a normal ex-boyfriend whom I can blame for all the heartaches I felt because of him. Like what you said before, he's already married to God and church. Siguro naman pwede mo na ako papasukin sa buhay mo ngayon, Clarissa. Wika nito sa kanya na kinatahimik naman niya. Hindi niya alam ang dapat na isagot doon. Handa na nga ba siya talagang patuloyin ito sa buhay niya? Handa na din ba siyang pumasok sa buhay ng mga ito? Do I stand a chance with you, Clarissa? Seryoso nitong tanong sa kanya. Lumapit ito sa kanya hanggang sa makorner siya nito at malaman at mawalan siya ng tsansang makaiwas. Bakit ba tila umuurong ang dila niya ngayon? Iniwas niya ang tingin niya dito ngunit hinuli iyon ni Alfred hanggang sa magtamang muli ang kanilang mga mata. Gusto niyang sabihin dito na oo, may chance siya dahil hindi naman siya basta-basta magpapahalik dito kung wala. Daddy, pwede po ba akong sumama kina Moira sa my park? Tanong na siyang pumukaw sa atensyon nila. Interruption iyon para kay Alfred base sa lukot ng mukha pero para sa kanya savior niya si Kit. Bahagyang lumayo sa kanya si Alfred sa kanilingon ng anak nito. Please Daddy, malapit lang po yun dito and I'll be back before lunch. It's almost lunchtime, young man. Nakita niya ang panunulis ng nguso ni Kit. Kain muna tayo tapos sasamahan ko na lang kayo ni Moira doon sa park pagkatapos natin. Suhestyon niya na kinataas ng isang kilay ni Alfred. Inignoran niya lang iyon, saka nilagpasan para kuhain si Kit at paupuin na. Sumunod lang sa kanila si Alfred at naupo sa upuan katabi ng upuan niya. You have his loyalty now, bulong nito sa kanya. Wala ka lang talagang tiyagang kausapin siya ng mahinahon, tugon niya. That's why I need you in our life, Clarissa. Natigil ang akma niyang pagsubo dahil sa narinig. Tila wala namang pakialam sa kanila si Kit na patuloy lang sa pagkain at sarap na sarap pa sa niluto niya. Agad niyang tinikom ang bibig niya at binaba ang hawak na kutsara. I'm serious, Clarissa. Do not be afraid to jump and fall to me. Sasaluhin naman kita. He said to her. Puno ng sinseridad ang mga mata nito na para bang mahirap ng tanggihan pa.